Hello mga kagala, welcome back sa aking channel. For today's episode, nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 at dito magsisimula ang ating panibagong adventure. Sa mga bago pa lang sa aking channel, ako nga pala si Glenn Espartero at gumagawa ako ng mga travel guides, both local and international. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe at huwag kalimutan na mag-follow at mag-like sa aking mga social media accounts. Ngayon mga kagala, nandito tayo sa gate number 5 at dito tayo papasok. At pagkapasok nga ay makikita kaagad natin ang counter para sa travel tax. Mula sa gate 5 mga kagala, nasa harapan kaagad natin ang travel tax counter. Since mahaba ang pila, pumunta tayo dito sa letter C. Kasi napansin ko na walang pila. Yun mga kagala, ang travel tax ay mula letter B to E. First time natin gumamit ang credit card at meron siyang charge 25 pesos, tama? So yun, 25 pesos ang charge. Kung ang flight nyo mga kagala ay Cebu Pacific, mas maganda sana magbayad ng travel tax dito sa letter B kasi mas malapit check-in counter ng Cebu Pacific. Medyo madami yung tao mga kagala. Papansin nyo, yung ating bagahe ay 8.5. Check-in bag sir, wala pong batteries gadgets ng power. Wala naman. So finally mga kagala, nakakuha na tayo ng boarding pass at thank you kay ate, binigyan tayo ng window seat. Thank you po. After nyo makakuha ng boarding pass mula sa check-in counter, ang next na pupuntahan natin ay ang immigration. Bago ka pumunta ng immigration, na-accomplish mo na ang e-travel. At ito ay dapat gawin 72 hours bago ng iyong flight. In case na nakalimutan nyo, meron naman ditong barcode at nandito na yung immigration. So papasok na tayo dyan at hindi na tayo makapag-video dahil bawal nga. Finally mga kagala, ang nakalagpas na tayo na immigration at na security check. So ngayon nandito na tayo sa gate 110 at hintayin natin yung ating flight. Sa immigration, tinanong ako kung anong gagawin ko sa South Korea. So siya na rin nagsabi kung tourist daw ba ako. And then another question na sinabi niya kung kailan daw ako babalik. So sinabi ko yung exact date kung kailan ako babalik. Pagkatapos noon, tatak na. Grabe, sobrang smooth lang yung naging process natin sa immigration. So sa mga gustong pumunta ng South Korea, ano nga ba yung mga documents na dapat yung i-ready? Unang-una, dapat meron kang passport na valid for 6 months. Pangalawa, dapat meron kang visa, and then plane ticket, hotel accommodation, and then i-accomplish mo ang e-travel. Hello. Finally mga kagala, boarding na tayo. Welcome to Korea mga kagala. Kukunin natin yung baggage sa carousel number 8. Kung bago lang tayo, sundan lang lagi natin yung signage na arrivals. Nakarating tayo dito sa Korea ng 12:20 at ang time ngayon niya sa Philippines ay 11:20. So, advance na 1 hour ang Korea time. Hindi naman kayo maliligaw dahil nga merong mga signage katulad niya na napakalaki at ang ganda. Ito tayo ngayon at pupunta tayo ng Terminal 1 para kunin yung ating bagahe. At ang alam ko, sasakay tayo ng train. Habol tayo mga kagala, andyan yung train. Ay, hindi tayo umabot, sayang. So yun mga kagala, hindi tayo umabot. Pero meron pa rin naman yung parating. So ang ganda dito mga kagala, no? Ang laki ng airport nila kasi meron pang train papunta dun sa isang terminal para makuha natin yung baggage. At mula dun, punta naman tayo sa immigration. So kung naiwanan kayo ng train, huwag kayong mag-alala kasi yung shuttle madating every 5 minutes. Annyeonghaseyo mga kagala at welcome sa South Korea! Sa concourse tayo at papunta ng Terminal 1 at nakikita niyo gumagalaw yung train. Ang galing, di ba? So yan na yung train. At papasok na tayo. So yan ang itsura ng Incheon International Airport at sobrang laki niya at pababa na tayo. So ito yung iconic na Incheon Airport. So hindi tayo magpapapicture. Meron ng e-arrival cards. Dahil hindi pa tayo nakapag e-arrival, magmamanual na lang muna tayo. So ito yung itsura ng arrival card nila. Ang alam ko, by January 2026, implemented na ang e-arrival dito sa South Korea. Pero right now, pwede pa rin mag-manual arrival form. So, ipifill out lang naman natin yung information like family name, given name, gender, nationality, birthday, occupation, at saka address natin sa Korea. Tapos na tayo sa immigration mga kagala at kukunin na natin yung ating baggage at hahanapin natin sa belt number 8. So, nasa na yung bagahe natin. Ito na.
Pakita ko na yung bagahe natin mga kagala. Mga kagala, natapos na tayo sa immigration, nakuha na natin yung baggage. Grabe, napagod ako sa immigration. Ang tagal. Kung ano yung binilis ko dun sa Pilipinas, kabaliktaran dito kasi nga nagkasabay-sabay. Anyway, at least nakalagpas na tayo. Nandito na tayo sa arrival area at dyan tayo nang galing. And then pagkalabas natin, ito yung makikita nyo. Dito merong charging station at nandun naman yung bus ticket. So meron dito isang malaking panda. Sa mga gabing dadating dito, pwede rin kayo matulog tulad ng ginagawa nila. So dito makikita natin itong Hollis Coffee at merong CU Convenience Store. Check natin sa CU kung pwede yung aking card or bus card sa Jeju Island. Pag hindi, no choice, bibili tayo ng T-Money. By the way, ito yung paligid dito sa Incheon International Airport. Yan, ang laki. Kahit gabi na, madami pa rin tao. Ito yung CU at itry natin kung magta-top up. Top up? Yes. Okay. 25,000 won. 25? Yeah. Gumana yung ating card, mga kagala. Yung ginamit natin sa Jeju Island. Pwede rin pala dito. Thank you so much. Kung dadating kayo ng gabi, sarado na yung currency exchange dito. Nasa harapan lang ito ng pagka-exit natin sa custom. Yan. Tapos andun nga lang yung bus ticket at CU naman yung sa part na yun. So ngayon nakita ko yung departures area. Doon tayo pupunta at maghahanap ng tutulugan. Kasi dito sa arrival, ang dami natutulog. So wala tayong mapwestuhan. Wala akong makitang matutulugan. Kahit dito sa departure area, ang dami natutulog. So ito yung pangalawa. Yan. Yung una natin yung daanan, hindi ko na nabidyohan. Na may mahanap pa tayong pwesto kasi masyado nang late. Actually, ang time dito ay 2 a.m. Ito siya mga kagala. Ang dami natutulog. So kung wala tayong mahanap, bababa na lang tayo dun sa arrival area. Kasi mas madaming upuan na nandun. Yun nga lang, hindi tayo makakatulog. Gala na ikot ko na itong arrival area. Pero grabe, punong-puno rin siya. Finally, makagala nakakita ako ng popwestuhan natin. Na tayo internet, struggle lang dun sa e-SIM card. At binili ko yan sa Philippines. Ilalagay ko na lang yung presyo dito. So ito yung presyo niya. Activate ko na pala yun sa Philippines. Dito ko lang siya na data roaming. Try natin kung talagang nag-work. So yan na, gumagana na. Yay! Finally nakakatulog na ako. Hello mga kagala, good morning sa inyo lahat. Today ay June 6, 2025. Kung kagabi ay bumubulong ako dahil ang dami natutulog at halos nakakahiyang mag-ingay, ngayon naman sobrang busy na ngayon ang Incheon International Airport. Samahan niyo ako sa aking adventure dito sa South Korea at pupunta na tayo ng Myeongdong. Unang agenda, pagdating sa Myeongdong, pupunta ng hotel, iiwan yung gamit at magsisimula na nga tayo ng ating gala. So tara na at samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-commute mula dito sa Incheon International Airport papunta ng Myeongdong. Nakikita nyo na sobrang laki ng airport at very busy na ngayon. Dito sa arrival area, merong bilihan ng eSIM at saka SIM card and then Wi-Fi. Ito yung mga presyo para meron kayong idea. At ang ganda din ng area dito. Hindi ko ito nakita kagabi. Tingin ko puno rin to. So ngayon hanapin na natin yung train station. Sasakay tayo ng E-REX. Kung naghahanap kayo ng ATM machine, andito lang yan. At katabi niya nga yung currency exchange. At ang maganda dyan, paglabas nyo ng arrival area mula dito, nasa harapan lang ito. So hindi kayo maliligaw. So tara at pumunta na tayo sa E-REX para makapunta na tayo ng Seoul Station. Mula sa Seoul, sasakay tayo or lilipat tayo ng tren papunta ng Myeongdong. Ang sabi, bumaba lang daw tayo dito. So dyan tayo bababa para makita yung train station. By the way, kung nagtatanong kayo ba't hindi na ako nag-withdraw, kasi sa Philippines pa lang nakapagpapalit na tayo ng Korean won. Para makapunta sa train station, sundan lang natin itong signage na Airport Railroad. For everyone's reference mga kagala, dalawa yung klase ng Airport Railroad. Merong color blue na all-stop siya. Kapag orange naman, dire-diretso at ang baba ay sa Seoul Station. Siyempre, doon tayo sa all-stop.
Dahil di naman tayo nagmamadali. Wow! Grabe, nakikita nyo. Ang ganda ng design. Yun no. Close up ko lang Yan no, makagala, di ba? Amazing, grabe. Ang saya. Ito pa, meron ditong museum. Ang tawag ay Culture Museum. Nice, di ba? Amazing. Wow, grabe. Sobrang ganda, oh. Amazing talaga. Kung naghahanap kayo ng ATM machine, meron din dito. At katabi niyan, yung bilihan na ng ticket. Ito yung all-stop train tickets. Yan. So, dito tayo sa all-stop train. By the way, nakita ko, dito naman yung walang stop, express train, yan ang tawag, color orange siya. So yun yung time, 8:10. Tara at pumasok na tayo. Try natin itong card na i-load natin. So pumasok siya. So sundan lang natin yung arrow sign. Tignan lang natin dito makagala, oh, ang ganda. No? Kahit yung design ng bubong, nakakatuwa, oh. Yan ang itsura ng platform nila dito. Wow. Ganda-ganda naman ng train station. So doon tayo pupunta sa pinaka-last station. Ang tawag ay Seoul. Papansin nyo ba makagala? Ang ganda dito, no? Tignan nyo, bago ka makapasok ng train, mayroong glass na pintuan. Kalagay pala dito kung gaano katagal yung magiging biyahe natin. So right now, nandito tayo sa Incheon International Airport at pupunta tayo ng Seoul Station. Aabutin tayo ng 60 minutes. Isang oras din pala yung magiging biyahe natin. So, didinig nyo ba yan mga kagala? So, ibig sabihin, parating na yung train. Yun na siya. Wow. This stop is Yeongdong. Yeongdong. Nandito na tayo sa Seoul Station at lilipat tayo ng train mula dito. So pupunta tayo ng line 4. Lilipat na tayo at papasok tayo dito sa line number 4. Kailangan muna natin mag-exit at itap yung ating card. Ito ang itsura ng Yeongdong platform. Grabe, ang ganda. Yan. Pag naririnig yung ganyan tunog, ano yan, may parating na tren. Labas nyo ng Yeongdong Station mga kagala. Ito yung makikita kagad natin. Meron tindahan ng damit. Tapos dito naman, may bilihan ng tinapay. Alamin nyo pala kung saan yung exit nyo. Katulad ako, exit 5 or 6. Yan yung papunta sa hotel. Kung saan yung hotel nyo, alamin nyo yung exit para hindi kayo maliligaw. Yung mga tindahan ng damit dito. Yan. So dito na tayo pumunta. Huwag na tayo lumayo. Finally mga kagala, nandito na tayo sa Myeongdong. Ka-exit natin, ito yung makikita. Merong McDonald's, and then may Olive Young. So ito yung kahabaan ng Myeongdong. So mga kagala, pagkapasok nyo, meron din ditong money exchange. And then may mga restaurant. And then, ito na yung paligid ng Myeongdong. Iwanan na lang muna natin yung ating luggage dito. At ito yung itsura pagkapasok. Meron mga libro. And then, itong capsule na to ay self-check-in. So, yan. And then, wala talaga mag-a-assist. Dito na tayo sa Capsule Hotel. At ito yung paligid. Parating na tayo dito sa Myeongdong at napuntahan na natin ang The Capsule Hotel Myeongdong. So, natutuwa lang ako i-share sa inyo na naging smooth yung ating biyahe mula sa NAIA Terminal 3 papunta dito sa Myeongdong. At hopefully, nag-guide ko kayo ng tama kung gagamitin nyo itong video sa inyong future travel. Share ko na din sa inyo na kinuha ko uli yung maleta kasi hindi ako confident na iwanan doon dahil wala ng tao ng The Capsule Hotel. So babalik na lang tayo uli mamaya ng 4 PM para mag-check-in. Hanggang dito na lang mga kagala at patuloy ninyong suportahan ang mga video na gagawin natin dito sa South Korea. Bye!